Welcome sa ating channel, ang Linguatune. Halina't matuto kasama sina Teacher Sally at Teacher Saul. Ating basahin o pakinggan ang mga seleksyon mula sa Phil-Erie, Pangkatang Pagtatasa sa Filipino, ika-4 na baitang. Ang aso sa lungga. May isang asong gutom na naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad, ibinubulong niya sa sarili na kailangan niyang makakita ng isang lunggang puno ng pagkain. Nang makakita siya ng lungga sa dulo ng kalsada, agad siyang pumasok dito. Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang lahat ng pagkain sa loob ng lungga. Sa kanyang kabusugan, halos pumutok ang malaki niyang tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya magkasya sa labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isa pang aso at nalaman ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso. Hintayin mo na lang umimpis ang tiyan mo. Narito ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Saan nangyari ang kwento? A. Sa bukid. B. Sa gubat. C. Sa kalsada. D. Sa lansangan. Pangalawang tanong. Ano ang hinahanap ng aso? A. Makakain. B. Makakasama. C. Mapapasyalan. D. Matutulugan. Pangatlong tanong. Anong ugali ang ipinakita ng aso? A. Madamot. B. Matakaw. C. Masipag. D. Mayabang. Pang-apat na tanong. Bakit hindi makalabas ang aso sa lungga? A. May harang ang labasan. B. May bitbit pa siyang pagkain. C. Lubos na marami ang kinain niya. D. Mali ang paraan ng paglabas niya. Panglimang katanungan. Bakit kaya hindi siya natulungan ng isa pang aso? A. Natakot sa kanya ang aso. B. Para matuto siya sa pangyayari. C. Nainggit sa kanya ang isa pang aso. D. Hindi rin ito makakalabas sa lungga. Si Muning. Muning! Muning! Hanap ng hanap si Susan kay Muning. Dala ni Susan ang lalagyan ng pagkain ni Muning. May laman na ang lalagyan pero wala si Muning. Wala siya sa kusina. Wala rin siya sa silid. Nasaan kaya si Muning? Bumaba ng bahay si Susan. Hinanap niya kung naroon si Muning. Ikot na siya ng ikot, pero hindi pa rin niya makita. Baka lumabas ito ng bahay. Ngiyaw! Ngiyaw! Hayun si Muning. Ngiyaw siya ng ngiyaw. Nasa loob siya ng kahon. May mga kasama si Muning sa loob ng kahon. Nakita ni Susan ang kasama ni Muning. Mga kuting ang kasama ni Muning sa kahon. May puti, itim, at magkahalong puti at itim na kulay ng kuting. Tuwang-tuwa si Susan. Mga tanong. Number 6. Sino ang naghahanap ng pusa? A. Ang kuting.
B. Si Muning, C. Si Nanay, D. Si Susan. Pangpitong katanungan, bakit niya hinahanap ang pusa? A. Ipapasyal niya ito, B. Paliliguan niya ito, C. Pakakainin niya ito, D. Patutulugin niya ito. Pangwalong katanungan, saan niya nakita ang pusa? A. Sa silid, B. Sa silong, C. Sa kahon, D. Sa kusina. Pangsyam na katanungan, sino ang mga kasama ni Muning sa kahon? A. Mga anak nito, B. Mga kalaro nito, C. Mga nahuli nito, D. Mga kaibigan nito. Pang-sampung katanungan, ano ang isa pang magandang pamagat ng kwento? A. Nasaan si Muning? B. Nasaan ang kahon? C. Ang kahon ni Susan, C. Ang pagkain ni Muning. Si Brownie. Si Brownie ay aking alagang aso. Ang aking aso ay masamang magalit. Minsan ay may pumasok na malaking manok sa aming bakuran. Kaagad niya itong tinahulan. Kung hindi lamang siya nakatali ng mahigpit, malamang nahabulin niya ito. Nagulat ang manok at tumakbo ito ng mabilis palabas ng bakuran. Kagabi ay hindi ko naitali si Brownie. Panay ang ungol niya. Maya-maya ay may tinahulan siya ng malakas. Biglang lumukso si Brownie sa kanyang tulugan at may hinabol. Dali-dali kong sinilip ang aking alaga. May napatay siyang daga. Bahagya pa niyang ginalaw ang kanyang buntot nang makita ako. Kaagad kong binitbit sa buntot ang daga at ipinakita kay tatay. Masayang hinimas ni tatay si Brownie. Talagang maaasahan ang asong ito, sabi niya. Narito ang mga tanong. Saan naganap ang kwento? A. Sa bahay, B. Sa paaralan, C. Sa palengke, D. Sa simbahan. Ano ang katangiang ipinakita ni Brownie? A. Matapang, B. Masungit, C. Maharot, D. Malikot. Ano ang napatay ni Brownie? A. Pesteng ipis, B. Pusang bahay, C. Dagang bahay, D. Ligaw na manok. Sunod ng katanungan, bakit kaya bahagyang ginalaw ni Brownie ang buntot nang makita ang amo? A. Gusto niyang gisingin ang daga, B. Nagulat siya sa kanyang ginawa, C. Natakot siyang mapagalitan ng amo, D. Upang ipakita sa amo ang kanyang ginawa. Bakit kaya isinulat ang kwentong si Brownie? A. Hatid nito ang isang balita, B. Nais nitong magbigay aral, C.
Gusto nitong magbigay ng aliw? D. Nais nitong magbigay ng bagong kaalaman. Narito ang huling kwento. Pakinggan at pagkatapos ay isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Balat ng saging. Lito! Lito! Si Mina ang sumisigaw. Kay lakas ng kanyang sigaw. Bakit ate? Ano yun? Ito naman ang tanong ni Lito. Lumapit siya kay Mina. Ayaw niyang sumigaw pa ang kanyang ate. Balat ng saging ito, hindi ba? Sino ang nagtapon nito? Galit si Mina. Galit siya sa nagtapon ng balat ng saging. Ako ate, sagot ni Lito. Mahina ang kanyang sagot. Mahina ang kanyang tinig. Sabi ko na nga ba? Huwag ka nang magtatapon dito ha. Sa basurahan ka magtatapon. Hayan ang basurahan natin. Hayan, natapakan ko ang balat ng saging. Nadulas ako. Hindi ko sinasadya ate. Talaga, hindi ko sinasadya. Hindi na ako magtatapon ng balat ng saging kahit saan. Sa basurahan na ako magtatapon. Mabuti kung gayon, sabi ni Mina. Narito ang mga tanong. Sino ang nakatatandang kapatid? A. Si Mina. B. Si Lito. C. Si Lita. D. Si Tina. Sunod na tanong. Bakit sumisigaw si Mina? A. Galit siya. B. Maingay kasi. C. Tinatakot niya si Lito. D. Hindi marinig ang boses niya. Ano ang naramdaman ni Lito nang tinanong siya ni Mina ng pasigaw? A. Nagalit siya. B. Natuwa siya. C. Natakot siya. D. Nagtampo siya. Bakit nadulas si Mina? A. Madulas ang sahig. B. Di niya nakita ang nilalakaran. C. Natapakan niya ang balat ng saging. D. Natapakan niya ang basang bahagi ng sahig. Narito ang huling katanungan. Ano ang isa pang magandang pamagat ng kwento? A. Ang basurahan. B. Ang saging ni Lito. C. Pulutin ang saging. D. Ang sigaw ni Mina. Diyan na nagtatapos ang ating seleksyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod pang videos. Paalam!